linggo ng Agosto 2023 ay naglabas na naman ang bansang Inchik ng bago nilang mapa. Ngayon, ito ay mayroon ng 10 dash line. 10 na po ang guhit. Dinagdagan pa ng isa, samantalang yung kanilang 9 dash line ay hindi naman kinikilala ng Permanent Court of Arbitration at hindi rin kinikilala ng maraming bansa. Ang galing din talagang magpatawa nitong bansa na ito. Ngayon, hindi na tayo magtataka kung sa mga darating na panahon, sa darating na taon, meron na namang bagong mapa. Ngayon, siguro 11 dash line naman ang ilalagay nila. Anyway, yun namang mapang ginawa nila na yun, yung 9 dash line, at ngayon 10 dash line na. Hindi naman kinikilala yon ng buong mundo. Guhitan man nila ng guhitan, punuin man nila ng guhit yung sarili nilang mapa na yan, walang epekto yan. Dahil hindi yan kinikilala, at tulad nga po ng sinabi ko, hindi yan kinikilala ng Permanent Court of Arbitration. Ganun pa rin ang desisyon, yung nauna pa rin sa 9 dash line. Kahit anong idagdag dyan, may precedent na. Hindi natin alam kung anong gustong gawin itong bansang ito. Pati yung hindi na nila dagat, pati yung hindi na nila mga isla, pati yung hindi na nila teritoryo, gustong kanilahin pa. Ano bang tawag doon sa ganon? Ano bang tawag doon sa hindi sa'yo pero inaangkin mo? Hindi mo na pag-aari pero gusto mong kunin. Ano tawag doon? Ngayon po, sana yung ibang nagsasabi o nagkiklaim na Pilipino sila, kumampi naman sa ating bansa, kumampi sa ating mga mangingisda na itinataboy dyan sa ating karagatan. Ang kampihan nila, kampihan natin, ay yung mga tropa natin na nagpapakahirap magbantay sa ating mga teritoryo. Sana, yung iba nating kababayan, huwag naman kayong maging microphone o maging mouthpiece ng mga dayuhan na trespassers dyan sa West Philippine Sea. Huwag kayong maging makapili. Doon po sa mga hindi nakasubaybay sa nagdaan nating episode, tinalakay ko po doon yung kahulugan ng salitang makapili. Ngayon, ang isa pa pong nakakalungkot dito, merong mga Pilipino na bagaman mataas ang kanilang pinag-aralan, mataas ang kanilang tinapos na pag-aaral, ay wala namang pakialam sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Ang iba nga, ginagawa pang katatawanan yan yung mga bagay na yan, yung tungkol sa usapin na yan sa West Philippine Sea. Samantala, ang ating mga tropa na Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay araw-araw na nagsasakripisyo para bantayan ang ating mga karagatan at isla na unti-unting sinasakop nitong mga trespassers. Ang tunay na Pilipino ay para sa Pilipinas. Ang tunay na Pilipino ay para sa kapwa niya Pilipino. Hindi para sa mga dayuhan na nang-aagaw ng ating teritoryo. Ay baka meron na namang magsasabi dyan na hindi natin kayang lumaban ng giyera sa bansang Inchik. Uulitin ko po, hindi tayo nakikipagdigmaan dahil walang may gusto ng giyera. Kahit yung mga sundalo ang tanungin nyo, ayaw nila ng digmaan, ayaw nila ng giyera. Bakit? Sila ang unang sasabak. Sila ang unang lalaban. Sila ang unang magbubuwis ng buhay. Kahit man ang mga sundalo, ang gusto nila hanggat maaari, kapayapaan. Kung may problema, legal na usapan, legal na proseso. Ang ibig nyo bang sabihin, mga makapili, dahil hindi natin kayang lumaban, dahil hindi kayang lumaban ng ating bansa, ang gagawin natin, gusto nyo, basta-basta na lang natin ibigay? Basta-basta na lang natin isuko ang ating bansa?
sa mga trespassers? O, ganun ba ang gusto nyong mangyari? Halimbawa, nakikita mo yung kapitbahay mo, nakikita mo yung kapitbahay mo nakikialam sa mga gamit mo na nasa loob ng bakuran mo. O, hahayaan mo lang ba siya na gawin yung gusto niya? Hahayaan mo lang ba siya na gawin niya yun? Kitang-kita mo yung mga halaman mo, pinuputol, kinakalikot. Yung mga kagamitan mo sa loob ng bakuran mo, pinapakialaman. O, hahayaan mo na lang ba yun? Hindi ko kaya yan. Hayaan ko na lang. Hindi ko kaya yan hindi ganon. Dahil ang normal na tao na nasa tama at nasa matinong pag-iisip, sisitahin mo yung trespasser sa bakuran mo. Sisitahin mo, oy, anong ginagawa mo dyan? Bakit mo nililikot yung mga gamit ko dyan? Bakit mo kinakalikot yung halaman ko? Papakiusapan mo na umalis. Pwede ba umalis ka? Lagpas ka na bakuran ko na to pinakikialaman mo. Maaari ba? Pwede ba umalis ka? Papakiusapan mo. Ngayon, kung hindi pa rin umalis, ayaw pa rin umalis, hindi mo siya tatagain. Pag tinaga mo yun, magkakaproblema ka. Kung talagang sasaktan ka, kailangan mong depensahan ang sarili mo. Kaya kinikilala ng batas yung tinatawag na self-defense. Pero maliban doon sa ganoong kondisyon, papaalisin mo lang siya. Ngayon, kung ayaw niyang umalis, papakiusapan mo. Kung ayaw niyang umalis, hindi mo siya basta hahambalusin. Hindi mo siya basta babatutain o tatagain. Magkakaproblema ka doon. Anong gagawin mo? Kung gagawin mo, tatawag ka ng pulis. Magpapatulong ka sa pulis. Dadaanin mo sa tamang proseso. Kaya nga po, mga kababayan, dinala ng Pilipinas ang usapin dyan sa West Philippine Sea, kaya dinala ng ating bansa sa Permanent Court of Arbitration dahil ayaw natin ang digmaan, hindi kasali sa usapan ang giyera. Walang ganong usapan dahil tayo pong mga tunay na Pilipino ay sibilisado. Hindi tayo Jurassic at hindi tayo barbaric. Uulitin ko po. Itong bansa natin, hindi man tayo kasing unlad, kasing laki at kasing yaman ng maraming bansa, pero ang maipagmamalaki natin, tayo ay bansang sibilisado. Ang Pilipinas ay sumusunod sa mga itinatakda na batas sang-ayon sa international law. Sumusunod tayo sa mga legal na proseso. Ang bansa na ayaw kumilala sa legal na proseso at sa halip ay dinadaan sa panghaharas at pambubuli. Ang kanilang gusto, dinadaan sa ganon. Yung bansang yan yung mga hindi kumikilala sa international law. Hindi kumikilala. Halimbawa, katulad yan, yung UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Seas. Yan. Dapat, pagka ganyan, dalhin sa UN. Dalhin yung bagay na yan sa United Nations para mabigyan ng kaukulang sanksyon, kagaya ng economic sanction. Ayaw natin ang digmaan. Halimbawa lang po yan, mga kababayan. Ngayon nga, ang ating pong Department of Foreign Affairs ay nagsalita na ng pagtutol dyan sa kalukuhang guhit na yan na bagong labas na naman. Ang ating National Security Council, ang ating Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ng ating Chief of Staff ay nagsalita na rin laban dyan. Ang ating mga senador at maging si Retired Associate Justice Antonio Carpio nagsalita na rin dyan sa panibagong 10-dash line na yan. Pati nga po yung bansang India. Pati po yung bansang India, umalma na rin bakit di aalma? Pati yung bahagi ng teritoryo nila, kasali na rin
doon sa inilabas na bagong mapa ng bansang Inchik. At pahanggang doon, pati hanggang doon sa dako ng Taiwan. Kung makikita nyo po yung bagong mapa na inilabas nila. Hanggang doon sa dako ng Taiwan, may guhit na rin. Ibang klase rin talaga itong ewan ko. Lahat gustong kanilahin eh. Lahat na lang eh. Anyway, baka mapahaba na naman po tayo. Bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang po munang magpaalala sa inyong lahat, mga kababayan kong tunay na Pilipino, at ganun din po sa mga may pusong Pilipino at may dugong Pilipino. Paalala lang po na kapag aalis kayo ng bahay ay siguruhin nyo na mayroon po kayong maiiwan doon sa bahay nyo, kahit isang miyembro ng pamilya nyo o kamag-anak o kaibigan na magbabantay sa bahay nyo. Dahil po baka mamaya pagbalik nyo magulat kayo na yung harapan ng bahay nyo may mga guhit na. Kung ano-anong guhit na nandyan, baka magulat kayo pati yung bubungan nyo meron ng nakatusok na bandera. May nakatusok na kung anong bandera doon sa bubong nyo. Anyway, binabati po natin muli ang ating mga tropa. Binabati po namin ang ating mga tropa na Philippine Coast Guard at Philippine Navy na nagbabantay po dyan sa ating karagatan at mga isla. Binabantayan po ang ating mga isla laban sa mga trespassers. At ganoon din po binabati natin ang ating Philippine Marines at ganoon din po ang Philippine Air Force na nagbabantay sa ating himpapawid at ang Philippine Army na nagbabantay sa ating mga kalupaan. Magandang araw po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Ganon din po sa inyo, mga kababayan kong tunay na Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko